Praise the Lord. Isa pa pong malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Hallelujah. Good morning. Amen. Pakigreet po ang katabi po ninyo. Good morning. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kumusta kayo po? Kumusta po yung buhay natin? Pabuti ng pabuti? Payaman ng payaman? Paganda ng paganda? Pagaling ng pagaling? Palusog ng palusog? Hello? Palakas ng palakas? Amen. At higit sa lahat, yung gusto-gusto ng iba, padami ng padami ang pera. Amen po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Gustong-gusto ko po yung panalangin ng ating kapatid kanina, kung ito po ay inyong pinakinggan at tinanggap, sabi niyang ganon, our season has begun. Hello. Sabi mo nga sa katabi mo, your season has begun. Ibig sabihin, nagsimula na ang panahon mo. Kung nakaraang taon, nakaranas ka ng mga pagpapala, well, hindi pa iyon. Patikim lamang po iyon, mga kapatid. Amen. Sapagkat gusto ng Diyos, laging mainam ang buhay natin. Amen. Yung lagi natin sinasabi, the best is yet to come. Amen. Kaya't ang nais ko pong ituro o i-share sa bawat isa. Sige po, paki-flash po. Pakisabi yan sa katabi mo, your season. Sabi mo sa kanya ng may pananampalataya, your season. Amen. Ito ay season ng mga Kristiyanong talagang nananalig, naniniwala sa kanyang mga salita. Amen po. Naalala ko ang Biblia sa Lumang Tipan, listen to me. Ang sabi ng Diyos, nagkaroon ng drought, nagkaroon ng taggutom sa bansang Israel. At ang sabi ng lingkod ng Diyos, bukas makakabili na tayo ng murang harina. Pero ang sabi ng isa, hindi mangyayari yan. It's impossible. Ang sabi ng lingkod ng Diyos, mangyayari, ngunit hindi mo matitikman. Ang sabi ng lingkod ng Diyos, makikita mo lang pero hindi mo mararanasan. Alam po ninyo, madalas gano'n ng mga Kristiyano kapag sila ay nakarinig ng salita ng Diyos, naririnig lang nila yung mga pangako ng Diyos na binibitawan ng lingkod ng Diyos, pero hanggang dun lang, hindi nila ito tinatanggap. Hello? Kaya yung deklarasyon ng Diyos, particularly sa GRCC, ano yan po kasi? It is a season of what? Fruitfulness. Meaning to say, magiging mabunga ang ating buhay sa bawat aspeto ng ating buhay actually. Amen po. Basahin natin ang salita ng Diyos muli sa Awit, chapter 1. Sino na po ang nakamemorize nito? Memorize tane po. Dita kaya, pastora mo yan mag-amen. Memorize tane. Dapat talaga na itatanim sa ating puso ang pangako ng Panginoon. Amen. Verse 1, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi, asan siya? Pagpatuloy po ninyo. Binubulay-bulay, araw at gabi. Verse 3. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Let us commit this unto the Lord. Father God, salamat sa oras na ito. Salamat muling naidako ang aming mga paa sa lugar na ito upang pasalamatan ka, upang parangalan ka, sambahin ka at matuto mula sa iyong mga salita. Malaman namin ang iyong panukala sa bawat isa sa amin at higit sa lahat, mag-manifest sa amin ang iyong mga pangako. Salamat o Diyos, ang lahat ng mangyayari, masasabi sa aming kalagitnaan ay para sa kapurihan mo lamang. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Yung malakas na palakpak para sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Pakiulit sa katabi mo, it's your season. Naniniwala po ba kayo? Naway lahat naniniwala.
ng taong ito, taon po natin. Ang panahon pong ito, panahon natin. Amen. Sinabi ko nga, kung nakaranas ka ng mga mabubuting bagay, mga katagumpayan last year, well, kulang pa yon. Kulang la pa dito. Amen. Gusto ko pong basahin ang intro natin sa aklat ng Isaiah chapter 43. Ito ang sabi ng Diyos, basahin po natin. Ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y, ano sabi ng Diyos? Ito'y, ibig sabihin, nangyayari na. Sabi mo sa katabi mo, nangyayari na. Pagpatuloy po natin, ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. In the natural, it is impossible na magkaroon ng ilog sa isang disyerto. Marami sa atin, alam natin kung anong itsura ng disyerto. Tama po. Ngunit ipinapakita dito ng Diyos na walang imposible sa Diyos. Come on. Ang sabi ng Diyos, nothing will be impossible sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Amen? Pag pinairal natin yung ating natural na paningin, natural na pakiramdam, yung mga natural na bagay, tandaan po natin, hindi natin makikita yung ginagawa ng Diyos. Amen? Limitado yung kaya natin gawin. Hello? Ngunit ang Diyos, hindi po limitado ang Diyos. Yung kaya niyang gawin sa buhay natin, hindi po. Amen po ba? Kaya't ang gusto ng Diyos, ngayong tayo ay nakapasok na sa 2024. Actually, mayari na in January. Pinandit ka niyan. Pasko na naman. Amen? Naway baya po mayari in December, sabay-sabay po nating maranasan yung pangako ng Diyos. Amen. Naway baya po mayari in December, maraming magte-testify sa atin kung gaano natin naranasan yung season of fruitfulness. Amen po ba? Are you guys excited? Kaya't ano ang kailangan po natin gawin? Ilibing na sa limot yung mga nakaraan. Let's just focus kung ano yung mayroon ngayon at ituon natin yung ating paningin sa hinaharap. Amen? Kalimutan na yung, sabi ko nga, ngayong 2024, kailangan wala ng sakit loob, wala ng sama ng loob. Dapat iniwan na natin ito last year. Dapat ito ay naisama na sa mga pinaputok ng mga tao, may mga sabog-sabog na rin, sakit loob, yung hindi pagpapatawad, yung pagiging kuripot, dapat ala na rin ito. Come on! At may mag-react la rin nga liwa. Amen po ba? Sapagkat alam po ba ninyo, kung kung ikaw ay mapagbigay, ito'y babalik sa atin ng higit pa. Amen. Dalawang bagay ang gusto ko pong ibahagi sa bawat isa sa atin. At kung ito po ay narinig na po natin, maaaring ito po ay paalala sa bawat isa. Amen. Are you guys ready? So unang-una, praise the Lord. It is a new season of harvest. Sabihin po natin, new season of harvest. Kaya nga ang sabi ng Diyos, kalingwan mo na itang milabas. Amen. Kasi hindi ito makakatulong sa pangkasalukuyan. Hindi ito makakatulong ngayon. Amen po ba? Basahin natin yung verse 3. Pakibasa po yung verse 3. Ano man ang kanyang gawin, siya'y, ano daw ang katulad natin? Katulad ka ng isang punong kahoy na nakatanim, saan? Sa tabi ng isang batisan. May nakita ko pong batisan. Anong itsura nito? At ano ang itsura ng mga halamang nakatanim sa tabi ng batisan? Anong itsura? May nalalanta ba?
Wala. Bakit? Laging ating supply, adanum. Amen po. At yung tubig dito, it represents salita ng Diyos. Amen? Kaya't kung ikaw ay nakapagtanim last year o kanina, kahapon, well, darating yung panahon na ikaw ay mag-harvest. Nino po keniing memupul ng pale? Mamupul pale. Di ba ating panahon na tanam, tapos bayo ka dumara, kailangan danom, ano pa? Abono, ano pa? May inaalis ka doon. Inaalis yung mga damo. Ini-sprayan pa. Amen po. Pero, potang datang na mamupul na ka, anong feeling ning mag-harvest? Masaya. Kapag ka ating pamamupul pale, ika mo ba ingatyo ka rin? Nino pa ngatyo ka rin? Mamulot. Nino kening may karanas may mulot pale. O, yako rin naranasan kong may kipamulot pale. Nino ing mas marakal akwa, ing mamulot o itang tinanam. Bakit? Yang tinanam, kaya impupul. Amen po. Ganon din ang buhay ng Kristiyano. Nang kay kapukapurit mo itatanggapan tamo, bakit? Katatanam. Ang gaka mo ketang makipulot-pulot ka mo, di na nyo na ako rugong panyali kung kaya, di na mo na ako rugo. Hello? Ano sabi ng salita ng Diyos? Tingnan po natin. Sige po, paki-flash po. Yan, basahin muna natin ito. Basa niya po, 1, 2, ready, begin. There's always a season for everyone. Expect and believe for this year season of harvest. Tingnan natin yung 2 Corinthians 9. Paki-flash po yung 2 Corinthians 9. Basahin natin. Tandaan ninyo ito. Pwede ba pakisabi kayong kasiping mo, tandanan mo kaya. Ang nagtatanim ng kakaunti, ay ano daw? Ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ay aani ng marami. Gusto ba nating umani ng marami? Ano yung susi? Mananam. Magbigay. Pag sinabing pagbibigay, hindi lamang po ito pananalapi. Are you listening? Pag sinabing pagtatanim, ito yung paggawa mo ng mabuti sa kapwa, unang-una sa loob ng pamilya. Huwag kang maging giver sa labas and yet sa loob ng pamilya, kuripot ka. That is hypocrisy. May mga taong ganon. Giver ya kay asawa na, giver ya ka rin barkada na, pero kay asawa na, kuripot ya. May mga batang may trabaho na, giver la ka rin barkada, pero yung mana adedinan. Unahan talang i-bless den kay katamong pamilya. Kaya sabi mo kaya kasiping mo, nung atyo kayo ng asawa mo, anak mo, kuyang mo, tatang mo, unahan mo, kuha mo kaya. Kasi po ta maka-hospital ka, tsula rin barkada mo, magbante kaya ka, so panda kang mamayad, alida ka, ninong atyo ka rin, ng asawa mo, imam mo, then paunakan mo. So kapag kasnabing pagtatanim, hindi lamang po ito sa pananalapi, ito'y pagtulong, paggawa ng mabuti, hello? And of course, pagbibigay, lalo't higit sa lahat, sa Diyos. Ninukening kuripot kang Lord. Ala, amen. Pangaras kang Lord, tamo magtipid. Kasi nanuman ang binyeta mo, may balik naman yan, higit pa. Nanuman binye mo, king barkada mong mimino, may naman may balik kaya kayo. So anuman ang itinanim natin, ito po ibabalik sa atin ng higit pa. Tandaan po ninyo, totoo ang salita ng Diyos, kung kakaunti ang itinatanim natin, kakaunti ang ating aanihin. In the natural, makatala reng ortelano, pag meto yang kalublub, ing kayang temnan, di takyain kayang pupulan. Pero kapag ka marami ang itinanim, marami rin ang
So mamili po tayo. Ikaw ba ang aani o metong kakaretang makipamulot mo? Bali po, yung makipamulot, mapagal. Hello? Dengalway, dar nasan may pamulot. Maswelo la rin anak ngayon, nila makipamulot. Kabud na laman niya, tang. At dati kapag ka makipamulot ka, batyo-batyo ka pa ka rin magbante. O tang makagulot niya, karing ka kumang marakal. Tama. O, gawain natin eh. Either palayan, balatong, mais. Lalo na kayong mais, hindi ka makaingakit kayong mais. Magtakala rin mamo, pulot tala, nung bunga rin ng mais kayo ni. Tinaminuna. Pero nung kaya kala mismo de tatanam, amen po ba? Mas marami kang aanihin. Naway sa buhay po natin bilang Kristiyano, dati yung panahon na eta na manyad, ika na ing mamye. Eta na mandam, ika na ing magparam. Den Kristiyano lang na rin magparam. Maliwa den Kristiyano ilang mandam. Amen po ba? Naisin natin na mangyari ito sa ating buhay. At mangyayari lamang ito una kapag ito ay ating pinaniniwalaan at ginagawa. Kaya nga ang sabi ng Diyos, alay po Ken, ang sabi niya ganon, ganito maituturing ang isang Kristiyanong matatag na sa pananampalataya. Siya ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Amen po. Maski na nung bagyo, hindi siya natinag. Bakit? Nakatayo ang kanyang pundasyon kay Hesus Kristo. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang ating Diyos? Kaya sabi niya sa verse 6, tandaan ninyo ito. Talagang binigyan ng diin ang salitang tandaanan mo. Ito ay napakagandang pangaral sa bawat isa sa atin. Alam po ba ninyo kung bakit binigyan diin ang ganitong klaseng pangungusap? Because by nature, ing tao may mutya. Tama. Hello? Aminin natin, by nature, may mutyang tao. Pansinan may anak, emuneman tirong mamye, pero bisang mamye. Kaya tinuturuan natin silang magbigay. Sa church, tinuturuan din tayong magbigay. Hindi para sa church. Hindi para sa Diyos actually. Sino ang makikinabang pag tayo lagi nagbibigay? Yung kasiping mo? Nino po? Ita mo rin. Sabi mo sa katabi mo, ika rin. Kahit yung paggawa ng mabuti, kasama dito yung kapag mayroon kang tinulungan taong hindi mo kilala, ang pangako ng Diyos, yung ginagawa nating mga ganong bagay, parang pagpapautang sa Panginoon. Datang ingaldo, ang Diyos ang magbabayad sa atin. Amen po. Tingnan natin sa verse 7. Andiyan ba yung verse 7? Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Ayaw ng Diyos na tayo napipilitan sa paggawa ng mabuti. Ayaw ng Diyos na tayo napipilitan kapag mag-tithes tamo. Amen. Ay lala ko dati kesa non banyo at intamo meto ang kapatid ka rin. Mete na yung tawa ngayon ni. Offering. Uli nga okay ni nga bayo ne bildugit ang kayang offering. Pakit na paka na ako. Antin dyan mineman kasi taneman kakaya itang kayang isip, makanita. Pero hindi natin kailangan gawin ng mga ganong klaseng bagay. Amen. Amen po. Kailangan kusang loob, maluwag sa ating kalooban, at hindi lang yon, dapat natutuwa kang magbibigay. Bali po, deng African Christian po tamamiela, teterak la pa dito. Sumasayaw sila habang sila ay nagbibigay ng kanilang mga ikapu. Oy, tamo, pakiduang mo na yung ruguke, taya mo. Nutos may pa yung kasiping mo. Imbis na ikaing magdala, Lord, this is my offering. Ali, pakidala mo na iketa. Di nga liwa naman, para muna ako 50 kaya, nala akong dadala. Sipan mo, simbaha ka, ka mag-ready.
Hello! Amen. Wala tayong palusot sa Diyos. Mo pwede sabihan, estudyante ko mo, bakit ka wari tatanggap bakal? Come on. Wala tayong pwedeng maidahilan sa ating Diyos. Dahil kapatid mo, minsan kesa non banyo, kanita, in karelang bibye kay, gule. Dadalada ken church gule. Ninong maswelo? Yako. No, pwede ba lakmang ken church ta? Tama po. Oh. Kanita, bias. Mamiela, bias. O, kakawita syempre. Pwede mo naman ita Kenny, amen. Nung may buring pisal, actually, tinamang kapatid Kenny na mamiyeng, na kayo pakiskis dan praise God. Pwede namang gule, retang kaya kayong manok, kembale. Pastora, dani nga pulong manok, tights ko reni. Ninong maswelo, oy, pastora. Gawin natin ito ng may kasiyahan. Kasi higit pa kanita'y binan ng ginuke ka. Amen. Palakpakan nga po natin ng Diyos. Praise the Lord. Tingnan natin ang kanyang salita. Yan. Kawikaan 11. Basahin po natin na sabay-sabay. Want to ready? Begin. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit, naghihirap ang tikom na mga kamay. Verse 25. Siya po Ken. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Yan ay salita ng Diyos, hindi yan salita ng tao. Makapangyarihan ang salita ng Diyos nang sabi kapag ikaw ay mapagbigay. Anong nangyayari sa mga taong mapagbigay? Yumayaman. Kaya actually, mo na kailangan sabihan ka rin tao na mayaman ko. Makikita nila yan. Mararamdaman nila yan. Amen. Amen po. Ngunit ang taong ayaw magbigay ay lalong naghihirap. Mamili tamo. Putarigo, December 2024 na, dengaliwa kayo, talagang napupuspos na sila ng year of fruitfulness, pero itamo manyad tapa. Ala ko pang pang-exchange gift, ala kaya mag-sponsor ka na ako. Dapat mag-graduate tayo na kayo pa mag-sponsor. I mean, mantong kang sponsor. Hello? Hello? Bahil po rin ang kapatid tamo kinsa ng banyo na dati pag-sponsor dala, pamaya dalang youth camp. Yan kapag ating youth camp, ilan na ing mag-sponsor ngeni. Hello? Ganun tayo dapat. Kapag ka pinaangat ng Diyos yung ating buhay, tumulong tayo. Amen. Makapangyarihan ang kanyang mga salita. Alam po ba niyo bakit sinabi ito ng Diyos? Kasi nga sabi ko kanina, by nature rin tao, kuripot ya. Lahat tayo dati, etamo bisang mamye. Kasing isipan tamo, sarili ko. Nung ibiyake ni, makanano ko. Nung ibiyake ni, ala akong panyali. Amen po ba? Maging mapagbigay po tayo. Una sa Diyos. Pangadwa, kay katamong pamilya. Amen. Pangatlo, ret ang kaibigan mo, pero muna tamo maging mapamye kin Diyos, unahan tayong kay katamong family. Sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Next, Kawikaan chapter 19. Ito po yung sinasabi ko kanina. Nasabi ng salita ng Diyos, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. May natulungan na po ba kayong mahirap? Kapag sinabi pong mahirap yung walang kakayanan, agyo. At impamanyawp naman kayong kalululi naman ng kayal doldo, malagad mo yan. Hello? Nino na kayo nitang ating keto kandebale, manyadyang abyas, uling kaya lang medyo madagul yung pakatawang kaya ka. Imbis na dinan may pektis di may kadagul mo katawan, kaya ka magobra mo. Sinong ganon? Praise God. Minsan may mga taong ganon. Kaya pinmintaya ka rin para manyad, saw.
Ngayon, yung motibo na magloko mo, labas ka rin. Yung mahalaga, sinaup ka. Come on. Amen po ba? Ano ang pangako ng Diyos? Bala mo may pautang ka kang Lord. Datangitan talagang due date in Ginoo, mamayad ya kaya ka. Higit pa. Ketang binye mo, kareng manyad sawop. Kaya't impaman, yung pagtulong din natin sa iba, kailangan manibat mo rin kayong kakatamong puso. At kapag ka may tamong sawop, eta nasasabi ng sasabi. Ibiye mo nemo. Kasi nang kaya nga liwa, bayo ya sumaup, nanong gawa na, panyer mo na nepa, sumabi ya pa, baya sumaup. Sinong ganyan? Wala, may penga rin po tang madyadyang pering anak na, pengi akong ganito, nanan may makanya, no, nasa liwan mo. Yan. Of course, natural lang na magtanong ka. Amen? Praise the Lord. Pero kapag tayo tumutulong, dapat ito yung nagmumula sa ating puso. Itong taong pong ito, naway maranasan po natin na bawat metong mag-harvest la. At alam po ba ninyo, ang unang-unang dapat na mag-harvest kay kiatamong biye, itang magkaroon harvest, itang kiatamong spiritual life. Kaya nga tayo nag-aaral every Sunday, alim mo para makiramdam, noon i-apply tala reni king aldoldo na ning kiatamong biye. Hello? Anong sabi ng Diyos? Kung ikaw ay nakikinig lamang at hindi isinasagawa ang kanyang mga salita, ang mga salitang ating pinakikinggan, anong sabi ng Panginoon? Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Listening sa kanyang mga salita, hindi po enough. Kailangan natin tong i-apply. Amen. Na-mention ko kanina about tithes and offering, mo sabihan estudyante ka. Mo sabihan housewife ka. Mo sabihan, ala kang obra today, pero yung sabi na ng Ginoo, do not appear before God empty-handed. Potang ang magipag-birthday ka, kahit manutang ka, para muting kang pagregalo eh. Potang magipag-birthday ka. Amen. Itang marinig ang munta kayong birthday na ka mamye. At ibang tao makanita, muntay kayong birthday, marine yung munta ka uling alayang ibye. Amen po. O isa tayo sa mga taong pag magpag-birthday tayo, wala mo, importante kumabsi ko. With Sharon pa. Amen. Kapag kami taking handaan, may taking kasal, pwede nga ka manambag. So, in Sunday service, value po, mas mahulagaya, karatang makanitang bagay. Kasi kayo yung kaharap mo in Diyos. Amen. Every Sunday, God is not looking keng amount na nibibiyeta mo. Ing lalawan ng Lord, ketang agyu mo. Amen. Agyu mo yung 20, mag-start ka rin. Kita mo nga, mag-start mo keng 20-20. Diba? Yung biyeta mo, mag-start mo keng 10, 20, 50. Hello? Kaya nga tayo tinuturuan ng salita ng Diyos. Baka nita mag-manifest la reni king kiyatamo mi. Baka nita datang itang oras at panahon na mag-harvest tamo. Amen. Nano yung kasi tang mumuna. Huwag kalungwandan eh. A new season of harvest. Bakit new season of harvest? Kasi itang pa mag-harvest mo last month, last year, wala na yon. Amen? Kaya dapat sabi-sabi tamong mag-harvest this year. Sasabay ka ba? Mag-harvest ka o makipamulot? Mag-harvest. Palakpakan natin ng Panginoon. Pangalawa, adwala mo po rin. Pangalawa, it is a season of victories. Basan taneman na ating kay pananampalataya. Yan. Tang makonvince yung sarili tamo that this year is my season of victory. Nanong victory ken Tagalog kasi? Katagumpayan. Bali itang kinantata mo nan din, itang meto nga song, sabi ng makanyan. Kalma ko na eh. Itang tagumpay man ay naroon, nana. Bagay na sabihan itang tagumpay man ay naroon. Nano kasi sinabi na ka rin? Sa bawat pighati, talagang pighati, kasakit na ita. Pighati talaga, ne?
talagang insinulat kitang kantang ita, talagang more on kaya. Emotion. Sabi na itang kanta, sa bawat pighati, lagi ka nung ating katagumpayan. Are you listening? Totoo yon. Eta mo mag-dwell, ketang pansamantalang dadanasan tamong masanting. Eta mo mag-dwell ka rin, kasi laging ating katagumpayan, kaya katamong biye. Amen? Tingnan natin yung verse 3. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Alam po ba ninyo bakit ganon ang tingin ng Diyos? Sapagkat ikaw ay isang mapalad. Hello? Hindi ka magiging mapalad kung hindi ka makikinig sa payo ng masama. Hindi po ganon. Hindi ka nakikinig sa kanila sapagkat ikaw ay mapalad. Alam mo kung kanino ka nakikinig. Are you listening? Ing taong mayap, ing taong mapalad, balo na kanino yung makiramdam. Siyempre, mamunandili ka rin amano ng Diyos, ka rin salita ng Ginoo. Lalo't higit kapag ating kang karamdaman. Tikang karamdaman, sabi na ni Siping Mumbale, makanya niya naman metay mako, parehas kayo, ana. Kaya sabi na ning Isaiah, whose report will you believe? Kanino balita yung pakiramdaman mo? Balita na ni Siping Mumbale, o yung balita na ng Diyos, balita ng karengamano ng Ginoo, na sinasabi, by the stripes of Jesus, I am healed. Pinagaling ka na? O pakiramdaman mo itang Siping Mumbale? Pag pakiramdaman mo yung Siping Mumbale, o pinantit, masala na kaya kayo. Piliin nating pakinggan ang mga pangako ng Diyos. Na sinasabing ikaw ay mapalad, na sinasabing ikaw ay pinagpala. Hello? Kaya't ang mga taong mapalad, laging ating katagumpayan, king karelambye. Kaya po atay kwa. Ulitan kayo po, yung mga taong mapalad, laging may katagumpayan sa kanilang buhay. Estudyante, lalo kayong pamag-aral ngayon, nakasakit pamag-aral ngayon eh. Kaya kalupa ka nito, yung panahon mi. Magdala ka mong electric fan, pasado na ka. Magdala kang pintura. Di ba? Ngayon yan, li. Kasi kakakit ko rin estudyante, lalawin ko lang rin karela panag-aralan, kasakit dahil, nanog yung kayanin ka na akong utak. Makanano yung kasakit yan, nung ika-estudyante ka, gyume yan. Sabi mo kaya kasipin mo, nung estudyante, agyu mo yan. Amen. At lagi ko sasabihan, pegaral da ka rin pengari mo, ali para makipagkompetensya ka rin kaklase mo. Pegaral da ka rin pengari mo para mabiyasa. Amen. Para magkaroon, masanting obra, ali para makipagkompetensya kanino man. Hello? Kami nga kanita, panilang palakol din kaya kami kay. Ngayon aki mo rin nga nang magpost like yung Facebook, ala ka man aki palakol. Didi na ako. Line of 9 langan. Ayaw pa sinarin, popost na rin. Line of 9 lang. Kaya rugo, inganak na po ang line of 8 lari, na popost. Kaya kung napoposting ka na akong anak, bata, mabuli ko mo. Bala mo ngayon yung pamag-aral, bala mo kay mo rin, tang pasikatan, ano pang haus kanita? Panano? Pagalingan. Kaya nung ngayon pinosing pengarita kaya anak, magaling. Hello? Ulitan ko, tamo kailangan magpagkompetensya. Kasi sabi na ng Ginoo, kay Jeremiah 29:11, tandaan niya itang pangako ng Lord. Balo ng Lord, nung nanitang planong niready na para kaya ka. Planong pasasaganain ka. Amen. At hindi ka sasaktan. Planong bibigyan kanya ng magandang hinaharap o magandang kinabukasan. Kaya sabi ng Diyos sa mga mapalad, ang sabi niya ganon, siya'y nagtatagumpay. So, mag-aral ka, mag-business ka, dapat ingat yung kayong puso't isip mo, thank you Lord, kayong katagumpayan. Ninong mag-business kayo, ni magtinda. Amen. Kaya kamanayang mumunang sali, tapos yung mumunang abli, kanyang-kanyan me, kaya ala naman ka rin, kapatad. Yung nagagawan ta.
At mantun ka pa mabuktot mo ng sali. Graduate ta na ka rin, karetang, nano kasing house kareta? Aria, amen. Ala po ka rin, ing kinabukasan tamo. Dapat lagi, thank you Lord for this day. Bless in kanang paninda. Ngayon nung emegisan, still bless ka pa rin. So na naman ni gagawan tamo, tandaan tamo, naapektuhan yan ng pagiging mapalad po natin. Kaya pakitapik mo yung kasiping mo, sabi mo kaya mapalad ka. Praise God. Hallelujah. Paki-flash po next. Yan. How can we experience this victory that is from God? Sabi ko dyan, paano natin mararanasan ang katagumpayan na ito na mula sa Diyos? Joshua 1:8. Alam natin ang salitang ito. Amen. Basahin po ninyo, This book of the law shall not depart out of your mouth. Continue. But thou shalt meditate therein day and night, that thou may observe to do according to all that is written therein. For then, nagkasay kayo ka rin down eh. For then you shall make your way prosperous, and then you shall have good. Hindi lahat ng success ay good. Hello? Hindi lahat ng katagumpayan ay ikabubuti po natin. Hindi lahat ng katagumpayan ay mabuti. Amen. May mga taong gustong makuha ang isang bagay, pero ikasasama naman ng iba. Hindi gano'n ang gusto ng Diyos sa atin. Ginamit ko po yung King James Version because this is the original version. Amen. Tignan natin yung naka-highlight dyan, yung naka-underline dyan. Ang sabi niyan, this book of the law, yung book of the law referring to the Word of God. Amen. Salita ng Diyos. Shall not depart out of thy mouth. Kung talagang ito ay translate mo sa Tagalog o king Kapampangan, deng salita, deng pangako ning Ginoo, ela dapat milalako king kikatamong labi. Kung kikatamong asbuk, ibig sabihin, dapat lagi nating ina-utter ang kanyang mga pangako. Ikwaya po, lagi may babanggitan ng pangako ng Diyos. Lord, by the stripes of Jesus, I am healed. Dideclare kay Puital Doldo, kagising ko. Lord, di ka na akong blood pressure. Kasi everyday mag-check kung BP. Lord, everyday, sabi ko, Lord, everyday, yung BP ko, normal yan. Yung ka na akong kreya, yung ka na akong sugar, yung ka na akong cholesterol, normal na Lord ako. Dideclare ko, everyday. Kasi pangako mo, Lord, by your stripes, I am healed. Dideclare ko, everyday kagising, I am blessed, we are healthy. Dideclare ko. Bakit? Dere pangako na ng Ginoo. Amen. Kaysa kayong confess mo, Lord, masakit ya, Lord. Lord, masakit ya. Lord, kikiro ya. Aliwa naman tayong buri ng pa-confess, Lord, kaya katamo. Amen. Yung problema po kasi, ng kayong Kristiyano, wala yung balong ideklarang pangako ng Ginoo. Kasi iya mamasa, iya makiramdam. Sisimbaya man, at yuyapin Kenny, ingisipan itang iluto na para po tangog to. Po tang mag-eme niyang kasipin, mag-eme niya rin. Maki-eme niya mo, makipalakpak niya mo. Kaya pinipangako na, sabi na ng Diyos, kay Proverbs, ikiling mo ang iyong tenga, ang iyong pandinig sa aking sinasabi. Sapagkat itong karunungan, itong salita ng Diyos, ang sabi niya ganon, ay magdudulot ng kalusugan sa ating katawan. Amen. Kaya pag-aralan po natin laging mag-utter tamong salita ng Diyos. Umpisan may everyday. At palayasan talaretang kanais-nais kayong katawan tamo. Bagamat niyang kay mamasyal, makokakin na mo. Amen. Nung arthritis kaken. Lumayas kaken. Kakarapat dapat kayong kanakong katawan. Bakit? Pinagaling ka na nga eh. Amen. Amen po. Never forget. Ang sabi ng Diyos,
This book of the law shall not depart out of our mouth. Sa Tagalog, dili-dili nito araw at ibig sabihin pagbulay-bulayan natin araw at paano magbulay? Makanano magbulay? Isip-isipin. Makanano mimisip? Or ang tanong, anong iniisip natin? Yung mga nararapat. Kapag ating kang pagsubok, kembiyan, nano itang madalas mong isipan. At tinako na naman problema, may pakanano kaya kanini. Ganun bang iniisip natin? Or ang lagi mong iniisip, Lord, ating kaya pagsubok, agyume ni, kaya beda ka. All is well. Lord, I am healed. Come on. Gaano kalaki ang kailangan mo? Always believe and declare, Lord, you will supply all my needs. Sapagkat ang pangako ng Diyos, mula sa kayamanang hindi mauubos. Come on. So, laging ating supply, keng kaya katamong biye. Simulan po natin at pag-aralan po natin laging mag-utter salita ng Diyos. Yung mga pangako ng ating Panginoon. Amen? Kasing resulta na po nini, tandanan mo, nanuman yung in-utter mo ngeni, nanuman yung diniklara mo ngeni, aranasan may pinandit. Naniniwala po kayo? Praise God. Sige po. Ang sabi niya, next. Yan. Believe always. Always utter God's promises over your life. Sino dito ang ganun siya araw-araw? Sinasabi natin ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay, every day. Simulan tamo at gawan tayong lifestyle. Amen? Nung mag-drive ka, Lord, thank you, Lord, I plead the blood of Jesus. I always declare the blood of Jesus kapag ka mag-drive ko. Lalo kapag ka maninap kang matsura, di ba madalas tamong maninap? Kami pagising ka, lagi kang de-declare yung blood ng Jesus. Nano maninggawan mo, lagi mong i-declare, Lord, ingaldo ngay ni, payapaya, ingaldo ngay ni, victorious yan. Kasi yung pangako ng Lord, king awit 23 verse 6, bali pa itang pangako ng Lord ka rin, surely, goodness and mercy shall follow me. Meaning, alang bad things, alang bad accident na mag-follow kay mo, maliban na mo ng paniwalaan mo at ialaw mo, pero imburin ng Lord, itang goodness ng Lord, itang kayang mercy, yung mag-follow kay katamong biye. Amen. Praise God. Romans 8. Basahin po natin. Sa lahat ng mga ito'y, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Tingnan din natin yung 1 Corinthians 15:57. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat, thank you Lord. Bakit tamo kailangan magpasalamat kang Lord? Binibigyan niya tayo ng tagumpay. Verse 5. I don't know. Verse 50. Sige po, pakibalik kaya po. May kainin ka na akong kaya. Okay, dito muna pa tayo. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. So, ibig sabihin, na naman yung pagdaanan mo ngeni, ano ang ending niyan? Na naman yung pagsubok mo ngeni, ano yung ending na yan? Katagumpayan. Hindi kamatayan. Amen. Hello? Hindi kawalan. Lahat naman tayo dito, iba-iba ang pinagdadaanan natin sa buhay. Pero dapat yung mindset tamo, yung lagi mong isipan, na ano po, katagumpayan. Mayari-yari nini. Amen. All, itang lagi tamong dideklara na, all is well. Sabi mo nga sa katabi mo, all is well.
Kasi dakal kayo pagsubok na yun naman pwedeng i-open kaya kayong pastor, karangaliwang tao. May mga pagsubok tayo na minsan may rinasabi kayong asawa mo, pero at you, Lord, handang makinig. Amen. Kahit ang taong mapalad, hindi nakikinig sa payo ng masama. Kanino siya nakikinig? Sa Diyos. Sa kanyang mga salita. Amen po. Next verse. Next slide po. Dapat daw makita natin sa ating buhay na ano po, katagumpayan. Dahil kang Jesus. Amen? At lagi talang i-speak out dahil pangako na ng ginuking kaya katamong biya. Lagi mo sabihan nung ninui ka kang Lord. Dati itinuturo sa atin who we are in Christ. Balo tala pa po deta. Who are you in Christ? Para bang ganito, ninoy ka kayong pamilya mo. Yan. Yako, yung lagyo ko makanini, tatang ko makanini yan, makanini kami. Ngayon, ninoy ka kang Kristo. Dapat balo mo na ikaw ay pinaburan, pinagpala, pinagaling, pinalakas, iniligtas ng Diyos, iniingatan, pinalalakas. Ikaw yan kay Kristo. Amen? Dapat itang kaya tamang posisyon kang Lord, alam natin. At hindi lang natin dinideklara, kundi pinaniniwalaan po natin yan. Amen. 1 John chapter 5. Malapit na ako pumayari. Sapagkat, napakaganda po nito, basahin po natin, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 5. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Tignan po natin. Pag-aralan po nating mabuti. Napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Ano ba ang meron sa sanlibutan? Kasalanan. Nano pa? Ano pang meron sa sanlibutan? Of course, bayang kasalanan, tukso. Nano pa? Sakit at karamdaman. Hello? Nano pa? Kahirapan. Amen. Ang sabi ng Diyos, napagtagumpayan na, meaning nangyari na. Are you listening? Kailan ito nangyari? Nang simulang ibinigay mo ang buhay mo sa Diyos, may karoon connection of victory, malibat anyang tinggap may Kristo. Sapagkat nang Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, napagtagumpayan ng Diyos ang sanlibutan. Kaya ang bawat tao na isinusuko ang kanyang sarili sa Diyos, napagtagumpayan na rin niya ang sanlibutan. Dapat makantain laweta mo, kaya mong sarili. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ayan no, past tense na po, nangyari na, napagtagumpayan na po natin. Hindi mapagtatagumpayan pa lang. Kaya nga, idinagdag dito, yung at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, kailangan kang maniwala na ikaw ay pinagaling na ikaw ay malusog na, come on, na maayos ang buhay mo, na ikaw ay pinawalang sala na ng Diyos. Napagtagumpayan na po natin ang mundong ito dahil kay Jesus. Kaya dapat kapag lalakad tamo kay yato ngayon, nilalakad kang victorious one. Tama po ba? Hallelujah. Sige po, next slide. Ito yung challenge ko po sa bawat isa. At dahil ikaw ay pinagpala, sino pinagpala dito? Maniwala kayo? O nakiki-amen ka lang? Dahil ikaw ay pinagpala ng Diyos, ayan, i-declare tayo ini. Amen. I-claim tayo. Not as if, kundi talagang ikaw ito at ako ito. Amen? Hello? Are you guys ready? I-declare tayo, i-receive tayo, tanggapan tayo. Amen? Want to ready? Begin. Katulad ko'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon,
anuman ang aking gawin, tiyak na ako'y magtatagumpay. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise the Lord.